Beautiful Monday afternoon. Kumusta ho kayo? Kumusta ang inyong araw ng Lunes, first day ng ating trabaho? Meron tayong 2 araw na pahinga. Kumusta ang inyong weekend? Kahit sabihin na inuulan tayo dito, matindi ho yung ulan. May mga lugar pa rin na flooded pa rin up to now. So as always, yung aming paalala, don't forget to bring your umbrella, kapote o anumang pananggalang para just in case abutin kayo ng ulan, hindi kayo mababasa. Alright, for today, magiging maganda muli ang atin hong discussion dahil special yung aming guest. Marami siyang pwedeng magiging, bukod dun sa promotion ng kanyang business, marami din siyang pwedeng mai-contribute dun sa ating tips na maya-maya ay pag-uusapan natin. Pero bago ho yan, ang ating kapartner for today, si kapartner Eileen. Eileen, magandang hapon. Yes, magandang hapon kapartner Tony. Magandang hapon sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay ng programang Patok. Kung malamig man sa labas ay talagang napakainit sa atin ngayon. Mainit ang pagsalubong sa ating guest kapartner Tony. Parang celebrity yata yung kasama natin. Actually, beauty queen nga yung dating eh. Kung nakita ho niyo yung page namin na earlier ay pinakita na ho namin, parang she looks like a beauty queen. Yes. Especially in person. Speaking beauty, ang kanyang hashtag ay beauty abundance. O, diba? So, alamin po natin ngayon, mamaya pala kung bakit beauty abundance. Kasi negosyante to At saka, ang alam natin, pag financial advisor, hindi nawawala ng budget. Talagang yan ang aabangan natin. And, i-congratulate din natin dahil isa siya sa mga awardee ng Outstanding Women of the Year. Ayan, na bago lang natapos yung awarding na yon sa Green Hills. Kaya siya nandito sa Manila. Kay Sir Richard Hinyola, di ba? So, hi Sir Richard, magandang hapon sa iyo. Alam kong nakikinig ka dyan sa iyong tahanan kung saan ka man ngayon. Okay, pero i-greet muna natin yung mga Bisaya ng mga... Sure, go ahead. Kasi yung guest natin ay taga Davao, di ba? So mga Bisaya diha sa Davao, mga bisdak, maayong hapon sa inyong tanan. Naadiri atong kababayan, aron na isibya o ipalapnag pa ang yang mga advocacy. Ayan. Para ma-inspire pa mo sa motdera. Taga Cebu o asa pa man, Luzon, Visayas, Mindanao, tanang bisdak na nagapaminaw sa programang Patok. Tutuki lang ninyo ang programa. And I'm sure, marami po kayong matututunan, kapartner Tony. Ang lalim naman, parang konti lang yung naintindihan ko dun sa sinabi mo, kapartner Eileen. But anyway, okay. Simulan na natin. It's now 10 minutes makalipas po ang 1 o'clock in the afternoon. Sure. And yung kahalagahan ng financial literacy. And Yes. tamang-tama dahil itong ating special guest for this afternoon ay isa ring financial wealth advisor. Kaya makakatulong talaga siya, makakapagbigay siya ng inputs dito sa ating pag-uusapan. Kapartner Eileen, mga kapartners dyan, ano ba ang mga pangarap mo sa buhay? Definitely lahat tayo, meron tayong mga ambisyon sa buhay. Siguro, sariling sasakyan, bahay, lupa, and yung importante, yung comfortable retirement. Ilan lang ito sa mga life goals and dreams natin. Pero bakit parang ang hirap nito na makamit? 'di ba? Yun din yung observation at nararanasan ng iba. Yes. Ang hirap makaipon, parang laging mabilis maubos yung sweldo. Parang dumadaan lang lagi yung pera. Hanggang dito na lang ata ako, ang pag-asenso sa buhay ay para sa mga mayayaman lang. Tama bang maging ganito yung mentality natin? Nakakaramdam ka din ba ng mga ganito? Gusto mo bang mas maging mahusay sa paghawak ng pera? Definitely gusto ko yung matutong humawak ng pera tungo sa buhay na may kaunlaran. At ang mga importanteng tanong, papaano nga ba? At yan yung sama-sama nating tutugunin ngayong hapon, ka-partner Eileen. Yes, dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa financial literacy, ay nako, i-introduce na natin, ka-partner Tony, yung mga kasama natin, syempre, financial literacy and of course, yung mga brand niya, kung paano niya napalago, paano niya sinimulan. Kilalanin natin yung ating kasama ngayon, ka-partner Tony. Yes, so sabi ko nga kanina, financial wealth advisor and syempre, business owner. Siya ho yung may-ari ng Seattle's Dream Cafe, Upnext Corporation, and Donum Day Cafe. Financial advisor ng FW Life Insurance. So, guys, let's all welcome kapartner Eileen, our very special guest for this afternoon. Yes, welcome dito sa studio. Live na live po mga kapartner. Wala bang palakpak dyan kay Ma'am Bernadette Jimenez
Ipanag or Ma'am Badet, di po ba? Ma'am Badet, it's your turn to greet our viewers now. Beautiful abundance, everyone. And of course, it's a Money Monday. No? Money so it's Monday. a Money Monday. Not a Manic Monday, Yeah, but it's a not Money a Manic Monday. It should be a Money Monday to everyone. Uy, ganda no. Maulan man, pero dapat umuulan ng pera. Yes. Ang mga bulsa natin. It reminds me tuloy, Miss Badet, yung isang veteran broadcaster, may he rest in peace, umulan sana ng pera. Yan yung kanyang ending lagi. Anyway, maging yung kaway, pang beauty queen ganun yung kaway Kaya Anyway, nga siguro, Miss Badet, before we move on farther dito sa ating kwentuhan and before we promote your business, tell us more, your humble beginning. Sino ba si Bernadette Jimenez Ipanag? Tagasan ng mga Ipanag. This is the very first time na narinig ko yung family name mo. Actually, Ipanag is from my husband. Okay. No? So, I am Jimenez. Okay. So, yung father ko is from Cebu and my mother is Boholana. Okay. So, Na napunta ng Davao. Napunta ng Davao. Oo. So, nagkita sila doon. So, nag-meet yung sperm cell at saka yung egg cell. Kaya nabuo si Badir. No? So, nag-asawa, naging Ipanag na ngayon. Ayun. Okay. No? So, that's the history. Yeah. Pero, yung papa ko at saka mama ko kasi, since they came from a poor family, so, yung mama ko is waitress, yung papa ko naman is kusinero. So, doon nag-start yung kanilang love affair. So, They are pinalaki both working during the time. Yeah. Okay. Oo. So, pinalaki po ako sa karinderya business. Okay. So, that is why I know how to cook. Kasi chef po yung parents, yung papa ko. So, dun po nag-umpisa yung aming, yung life story, no, ng Jimenez. So, doon po, isa lang kasi yung parang dream, ultimate dream ng parents namin. To finish us, no, to let us finish our college. Yes. Because yun ang wala sila. And So, actually, during the time, Ms. Badet, yan talaga naman yung gusto ng mga magulang natin na para bang, sige lang, magsasakripisyo kami, wala kang gagawin kung hindi mag-aral ka at makahanap ka ng maayos na trabaho. exactly. Oo. So, yung mindset ng parents ko noon is all about being an employee. Ah, That is yeah. why I Yes. worked as a government employee for 17 long years. Uy! Yeah, for 17 long years as a PR officer. So, merong something na nangyari, maybe yun yung reason, no? Yun yung reason, kaya nga sabi nila, you really do not know the purpose of God. Yes, So, yes. eventually, you will realize, saan ka pala dapat. Akala mo, Oo. magiging employee ka na lang. Akala mo parang parusa ito. Ano ba to? What's going on in my life? So, yun pala yung dapat na pagdaanan mo. And that's what we call the journey of life. So, because na-realize ko na it all started kasi nga I am an employee at the same time financial advisor ako. So insurance agent. So I do the work together kasi nga I have the strongest dream to be rich. Yes. Para mawala yung Diba? kawalan. Very very straightforward kasi yun naman talagang gusto natin Exactly. mayari. Why? Oo. Because we want to really live a life with a purpose. Yes. First of all, we have to live it for ourselves, especially if we're single, diba? Then when we get married, we always think about our children, the future of our children. Yes. And the most important thing is we level up. Yes. And that is how we live our lives with other people. Yan. Diba? So, you have to really put an impact to the society. Ano bang pwede mong makontribute sa tao? Ano ba pwede mong gawin so that people will be motivated also? So, yun yung pinaka-importante. You touch other people's lives and you change the way people feel. Ayan. Okay. So, Miss Badet, since na financial advisor ka, so importante yung may kaalaman talaga tayo sa yung financial literacy, Yeah. pag-aralan talaga ng lahat yon. So, paano mo encourage yung lahat na dapat financial literate ka para hindi ka mawalan ng budget sa sarili mo? Actually, it's all about attitude. Attitude. Yun ang pinaka-importante. Because alam naman natin Attitude and lahat. discipline. Yeah, alam naman natin, discipline, attitude. Dapat dalawa yon. Kasi alam naman natin I know for a fact na lahat tayo dito may financial Yes. knowledge. Yes. But the thing is, we don't have that attitude and discipline
for us to really achieve what we want. Yes. Kaya, merong something na nangyayari along the way. Diba? So, that is very important for us to really look for, to really save. No? Savings is very important. And not only save. Kaya nga sabi nila, you have to let your money works. Kasi kung nilalagay mo lang siya sa alkansya, so eventually, hindi tutubo yan. That's what I'm doing. May nalulungkot ako. Diba? That's the traditional way of doing it. May dudukutin rin eh. But the thing is, kumbaga, isipin natin, you're talking, if you're gonna talk about inflation, so if you just put in your money inside the box, the piggy bank, of course, diba, you will be affected by inflation. So what is the most important thing? You have to invest. So you have to really put your money in a different basket. Okay. Yes. So, tama yung sinabi mo, ma'am, yung attitude. So, dapat, number 1, pagiging responsable ka, partner Tony, sa paghawak ng pera. Huwag kang impulsive pagka nakasweldo at napadaan sa mall, wala namang kabalak-balak, nakakita lang dun sa stante na something attractive, binili na without knowing na hindi naman yun dapat at hindi yun dapat priority. responsable ka talaga sa hawak mong pera at saka naka-budget na yan eh. Kumbaga sa Pilipino kasi, ang dami ng utang advance, kumbaga pag nahawakan na yung pera, para pambayad na halos lahat. Kumbaga minsan kulang na lang, di ba? Kulang na yung pera. So, ang pangalawa ka, partner Tony, sinabi ni Ma'am Badet is ang pag-unawa sa economic na konsepto kagaya ng inflation. Kasi pag inflation, ibig sabihin, pagtaas niya ng mga presyo, Ma'am Badet, diba? So, makukulangan na yung budget mo. So, dapat handa ka doon, ka partner Tony. Okay, dito tayo. Pag panahon ng emergency, so paano mo i-respond yan, Ma'am Badet? Pagiging handa sa emerhensya o anong mga abrupt na mga insidente. Tapos wala kang pera, wala kang gagastusin. Yeah, that is why Mm-mm. you have kasi ganito yan, if you work, dapat una mong bayaran sarili mo. And that's all about savings. Okay. Bakit? Kasi in case of emergency, dapat may Dudukot ka. madudukot ka. Yeah. Diba? So, in other way around, we do have this so-called insurance. Okay. Meron din tayong health insurance. Ako, kasi ang ginagawa ko, I put in my money in different basket. I have health insurance, I have for my retirement, and I have for my life, which is, that's what we call the estate. Why? Because, leveling kasi yung age bracket natin, Tony and Eileen, no? When we got the age, when we reached the age of 40s, so, yun yung creation of assets. Okay. And the most important thing, when you create your asset, you also have to protect that. And that is the importance of insurance. No? Because, hindi mo kasi pwedeng sabihin na, okay, I'll put in money for this. Etong piggy bank na ito, allotted siya for my estate. Yes. Pero, what if there is what we call premature death? Yeah. Do you think that money in the piggy bank enough na yon for the protection of your assets? Parang hindi pa yata. Diba? So, that is the importance of preparation. So, kaya nga sinasabi nila, bakit, hindi naman natin mapipredict yung future, diba? Yes. We can never tell what's next. There are lots of uncertainties na nangyayari sa life. So, we can never predict what will happen in the future. What we can only do is to prepare. Yes. Yes. So, yun lang, diba? Which is, actually, this learning is really coming from my parents. Why? Because, yung parents ko kasi, since their ultimate goal is to let us finish our college, so they look into preparing what they can only give for us. Yes. Where in fact, they forgot about their retirement. That is basically the reason why out of 10 Filipinos, 8 of those are really dependent to their children. Yeah. Why? Because parang sinasabi nila, my retirement are my children. Which should not be. Pero hindi dapat ganun ang mentality. Dapat should na paghandaan na yun Yeah. before. Because let's put in our mind that we are not, our children, they are not responsible for us. Wow. Diba? Narinig So, ko na naman to. hindi sila, it's not their responsibility. So, napakaganda if when we reach our retirement age, dapat masaya.
dapat world class. Dapat, if we are asking our children na, punta kayo dito, because you will give them money. You will not ask for money. Diba? Yes, So, yun yung pinaka dapat gawin natin. Hanggang bata pa tayo, we have to prepare for that. Guys, if you're watching or if you're listening, that's one lesson na nakuha ko na kasi nga, I don't know kung marami kasing mga gulang na yun talaga yung kanilang naging mentality, Miss Badet, na we cannot blame them na para bang gusto ko talaga mapatapos yung anak naming lahat hanggat maaari eh. Nakalimutan na magpaghandaan nila yung kanilang pagtanda. Kasi nga, naniniwala sila na siguro naman tutulungan kami ng aking mga anak. Which is, sabi mo nga, hindi dapat ganun ang maging mentality. While bata ka pa, you're earning, so save for your future. Huwag mong iasa sa anak mo. And that's the importance of financial literacy. So, dun yun pumapasok yung financial literacy. Kasi lahat naman tayo marunong mag-save. Yeah. But the only thing, how are we going to use the money that we save? Naku alam mo ka partner Eileen, this is a very interesting topic and very timely yung ating guest. Kaya lang, kung atin itong palalawakin masyado, baka hindi na natin mapag-usapan yung Meron pang isa. tungkol. Sige. Kasi gusto ko itanong sa kanya, paano makaiwas sa mga scam? Kasi yan ang madalas mabiktima, yung mga gustong mag-invest. Ganito lang, Eileen, no? Pag yung offer sa'yo is too good to be true, Oo. don't believe on that. 'Di ba? Huwag ka talagang maniwala dyan if it's too good to be true. Yes. So, kasi when we talk of investment, there is a certain time. Hindi pwedeng ngayon ka nag-invest, pagkabukas mayaman ka na. 'Di ba? So, dapat, and of course, it is also important for us to do the research first. Yes. Ano ba tong company papasukan ko? Maganda ba to? Or established ba to? Or merong SEC registration ba to? 'Di ba? So that's very important. So hindi yung yung ganda ng salita. Hindi yun dapat Maraming ganyan na maboka sila. Talagang makukumbinsi ka nila. Mahusay talaga silang magsalita. kung sa Bisaya pa, Eileen, no? Makabuhig patay. Tama. Mo nang dili ta magkumpiyansa ka ng mga flowery words nga dali ata mga Exactly. dala, di ba? So you have to really learn. So knowledge is power, Eileen. So you Yes. really have to do the research. Tama ba tong papasukan ko? If I will do the business, even in ordinary or traditional business, I just want to, when I open my businesses, ayaw ko yung hindi ako hands-on or hindi ko alam yung business. That's why I open my restaurant business because I grew up in a carinderia business. So even without my cook, I can cook. Yes. Okay. Ayan. Ito last na. Sige. So oo. ma'am, sa journey mo ngayon, may business ka na, napapatunayan mo na ba na dahil sa financial literacy, ito yung susi sa pag-abot ng financial goal mo? Yes, of course. And of course, Eileen, ito lang talaga masabi ko, Tony and Eileen, Yes. no? Yes. Yung knowledge, sabi nga power, Yes. diba? Knowledge is power. So you have this so-called knowledge about your finances, about financial literacy. But the most important thing, balik pa rin tayo doon, Eileen, sa attitude and discipline. No, because if you have the right attitude, you can really go and reach your dream. So yun talaga, no? Kung meron kang, and the sincerity of your heart, Yes. no? Kasi nakikita ng tao yon, yung sincerity ng heart mo. And I do believe kasi na when we talk about success, it's not just for yourself alone. Hindi mo masasabing successful ka if you have all the material things. What is important is how you touch other people's lives. Yeah. How you share that blessings to other people. And I'm sure you're now doing that. You share your blessing with your business. Yes. Okay, siguro this is a reality. Bago natin ito iwan ka, partner Eileen. Kasi Yes. maraming viewers tayo, maraming nakikinig sa atin na Tony, Eileen, yes, gusto kong mag-save. Pero hindi naman ako sumusweldo ng napakalaki na kumbaga sasapat para, kumbaga ang kita ko ay enough lang
to feed my family, to pay bills na kailangan namin. So, sino bang ayaw na makaipon? Paano yung senaryo ng ganun na yes, the intention to save is there. Pero gustuhin ko man talagang ito lang kasi yung kaya ko. What Parang will be your kulang. what Parang will be your kulang. advice? Oo, Yes. diba? Lahat So, kulang. sabi nga nila, it's not what you earn, it's what you save. Pero isa lang ganito. Ako, I also experienced that. When I was a government employee for 17 long years, marami akong sidelines. Oh. So, kaya nga sabi ko, natutulog na kayo, gising pa ako. Kasi nga may dream ako. I have to really pursue that dream. Okay. So, hindi pwede na, hindi pwedeng you will just, alam mo yung bed of roses ka lang. Hindi pwedeng ganon. So, you really have to take the challenge. Sabi nga nila, if you want to really build your dream, or if you really want to create a good life, there's no such thing as walk in the park. I get your point. 'Diba? So, dapat magtrabaho ka. Yes, yes. So, balik na naman tayo sa sipag at ugali, no? Doon yun kasi yung determination mo, ikaw yun. You are building your life. You are creating your life. So, anong sagot mo dapat doon? Nasa iyo yun kasi ikaw ang tatrabaho. doon. Yun. So, ikaw pa rin ang susi ka, partner Tony. At saka, yun na nga ka-partner Eileen, yung sinasabi nga ni Ma'am Badit na kumbaga, huwag kang makontento, may 15 at 30 kang iniintay. Pero you have enough time. Meron kang mga extra time to earn. No? Mag-sideline ka. Do it. Huwag kang makontento na, intayin ko na lang yung 15. Pagka gano'n na naging mentality mo, talagang mahirapan kang mag-save. Siguro naman, hindi ka 8 oras as in nakasubsob dun sa trabaho. Palaging may mga time na, especially nowadays, in the advent of social media, ang daming nag-online selling. So, ang daming opportunity nowadays na dapat ay gawin mo. Huwag kang makontento na sumasahod na ako sa 15 at 30. Sa pagkakaunawa ko naman kay Ma'am Badet, kasi motivated siya sa kanyang goal na maging rich, di ba? Syempre, gagawin niya yon at talagang hahanap siya ng, ang tawag doon, diskarte. Kasi may mga sideline siya, dumidiskarte. Kaya. So yun, mga kababayan, yun lang naman ang dapat natin gawin. Kahit kung anong meron tayo na akala natin kulang, hindi yan magiging kulang kung meron kang sideline o ibang Tama. diskarte, Tama. di ba? You So, know, ang galing, no? Eileen, meron lang akong idagdag doon. No? Yes po. Yung personal relationship, Yes. that is very important. Kasi ako wala akong capital when I started. But the only thing I have is my integrity, that people can trust me. Yes, yan. So, yung trust na yan. The way you relate with people is the most important thing. Yes. So that they can trust you. And you should not break that trust. Yes. You should not break that trust. Yun ang pinaka-importante. That is how credibility is important. Really. Yes. Galing. Okay. So, kapatid Tony, Nako, actually, kulang ho yung ating kahit ho 2 oras sa ganito hong klase ng discussion. But anyway, quick break lang tayo. It's now 1:30 all over the archipelago. When we come back, kilalanin natin yung negosyo ni Ma'am. yung kanyang negosyo. Paano ba? For 17 long years ay siya empleyada. Paano ba yung naging turning point? Bakit niya pinasok yung restaurant? Lahat ng yan at yung iba pa ay mamaya ho sa pagbabalik ng ating Patok program. 1:30 na po ang ating oras sa buong kapuluan.